Magandang gabi po muli mga kapatid. Purihin natin ang Diyos at nagkatagpo na naman tayo sa gabing ito dito sa ating 1900 hours prayer call. Patuloy po natin papurihan ng Diyos at niloob niya tayong muli na makapakinig ng kanyang mga salita sa oras na ito. Manatili po kayong nakikinig gabi-gabi sa mga pangaral ng Diyos na inihahatid po sa atin ng ating mga kapatid. Patuloy po natin na ipasiyasat sa Diyos ang ating mga puso at kaisipan at linisin niya tayo sa mga lakad natin na may kasamaan at gabayan tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Nawa po ay gabayan tayo ng Diyos at patnubayan muli ng banal na Espiritu upang lubos natin maunawaan ang kanyang mga salita sa oras na ito. Noong nakaraan po, ang tinalakay natin ay ang mga talata sa Psalms 139 verses 23 and 24. Gayon din po ang Galatians 2:20. Sa gabing ito, ang pangaral ng Diyos para sa atin ay patungkol po sa pagmamahal sa ating kapwa. At ang pinaka-text po natin sa gabing ito ay hango po sa Mateo 22:39. At ang sabi, ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Purihin ng Diyos, Alleluia. Ayon sa Mateo 22:37 hanggang 40, bakit sinasabi ng Panginoong Hesus na ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ang siyang pinakadakilang utos sa kautusan? Malinaw po na sinasabi ng Panginoong Hesus ang gayon sapagkat ito ang pinaka-importanting utos sa kautusan. Because of God's love, ayon sa John 3:16, the result is an everlasting life sa mga taong nananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Isang halimbawa ay alam natin na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay ang huwag tayong magkasala. Maaari tayong magkasala sa paghamak sa ating kapwa at pagbaliwala sa kanilang pagkatao. Ang sabi nga ni Haring Solomon sa Proverbs 14:21, siyang humahamak sa kapwa ay nagkakasala, subalit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Bahagi po ng pagmamahal sa Diyos ang pagmamahal sa kapwa at ang pagsunod sa kanyang mga salita. Mahigit ng 2,000 taon na nakakaraan, itong biblical command na ito ay naitanong ng isang abogado sa Panginoong Hesus sa Mateo 22:35 hanggang 36. Ang sabi ng abogado sa Panginoong Hesus, Guro, alin baga ang pinakadakilang utos sa kautusan? At ang sagot ng Panginoong Hesus sa Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Nakakatuwang isipin na ang pagmamahal sa kapwa ay pangalawa lamang at hindi ang una. Subalit, gayon pa man ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 22:39, at ang pangalawang katulad ay ito. Ang pagmamahal sa kapwa ay kasing tulad ng pagmamahal sa Diyos.
It's like the first. It's like the first commandment. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ang siyang pinakadakilang utos sa kautusan. Maraming paraan po sa banal na kasulatan kung paano natin mamahalin ang ating kapwa. But who is our neighbor according to the Bible? Sa Lucas 10:29 hanggang 37, this is the story known today as the Good Samaritan. Ang nakatawag pansin sa akin ay ang tanong ng Panginoon sa verse 36. Ang tanong niya, sino baga sa tatlong ito sa akala nyo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Nakita po natin ang aral sa parable na ito kung paano maging isang mabuting kapwa, ang maging maawain at mahabagin sa kapwa na nangangailangan. To be merciful to those who needs mercy. Tonight, in the new light of prayer, we will be discussing loving our neighbors through prayer. Sa panahon ngayon, with all the ways to connect through technology, ang ating kapwa ay hindi na lamang ang ating pamilya o ang ating kapitbahay o ang ating mga kababayan, kundi halos buong mundo na because of high technology and social media. Ang sabi nga sa Acts 1:8, and you will be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Praying for others is witnessing for God. As our neighborhood is expanding, kailangan mapagtanto natin ang payo ng Panginoong Hesus na ang pagmamahal sa kapwa ay nangangailangan ng malalim na spiritual na pangunawa. It requires a deeper spiritual understanding. Ang sabi sa banal na kasulatan, maging ang ating mga kaaway ay kailangan natin mahalin. Ang sabi sa Mateo 5:44, iibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Paano nga ba natin ipapanalangin ang ating kapwa? Katulad po ng sabi natin kanina, maraming paraan sa banal na kasulatan kung paano natin mamahalin ang ating kapwa. Isang paraan po dito ay through intercessory prayer. Ang panalangin na ito ay isa sa pinakamalakas na dasal. Ang intercessor o ang intercession o pamamagitan ay isang panalangin na nakikiusap ka sa Diyos para sa inyong pangangailangan at higit sa pangangailangan ng inyong kapwa. Sa Genesis 18, ang kwento tungkol sa Sodom and Gomorrah, when Abraham was pleading to God about Sodom and Gomorrah. Ang sabi nga o ang pakiusap
ni Abraham sa Diyos. Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon alang-alang sa 50 banal na nasa loob ni yaon? Ang sagot ng Panginoon ay nakuha niya. Subalit, nakiusap pa rin si Abraham ng 5 beses. Ibinaba niya sa 45, 40, 30, 20, hanggang sa 10 na lang. At sumagot ang Panginoon na hindi niya lilipulin alang-alang sa 10 banal na nasa loob ng bayan. Intercession involves taking holds of God's will at hindi ka papayag na lumagpas ang pagkakataon na hindi mo makuha ang kasagutan ng Panginoon sa inyong hinihiling. This is what we call a prevailing prayer. Ang pananalangin ay isang pakikipagdigma. Intercession is warfare. The key to God's battle plan for our lives. Ephesians 6:12. If we are born again, we are the children of God. Juan 1:12. Bilang mga anak ng Diyos, we have a direct hotline to Him. At anytime makakalapit tayo sa presensya ng Panginoon. Hebreo 4:16. This incredible access to God is the basis for intercession. Sa sandaling nasa presensya ka ng Diyos, in prayer, malalaman mo na ngayon ang kanyang mga plano sa ating mga sitwasyon na kinakaharap. All you have to do is to ask. Santiago 1:5. Intercessory prayer is a serious matter. It is also a prayer that never give up. We as intercessors are the unseen warriors who fight the battle in the background on behalf of others, on behalf of our neighbors. Ang intercessor ang siyang nagdadala sa Diyos ng isang pasanin ng iba ng higit pa sa kanyang pangangailangan. The intercessors participate in God's magnificent plan to raise humanity to share in divine life. This insight moves them to engage in a spiritual battle to fight forces who seek to destroy God's plan. That is why there is a desperate need for intercessors. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na haharap sa Kanya sa pananalangin upang abutin ang Kanyang awa at pakikiramay, to reach out for His mercy and compassion. The intercessors are armed with the Word of God. Pinagkalooban niya tayo ng kanyang baluti at ang mga sandata natin ay kayang buwagin ang mga kuta o strongholds. The intercessor are the one in place
of a warrior. Maraming taon ang nasayang sa aking buhay noon sapagkat kulang na kulang ang aking buhay noon sa pananalangin. It was a prayerless life. Yung bang ako ang nakaupo sa trono at hindi ang Panginoong Hesus. Ang hinahanap ko ay ang mga bagay na makamundo at nawalan ng puwang sa aking buhay ang Diyos. Ang Colossians 3:1 ay nagsasabi, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hahanapin nyo ang mga bagay na nangasa sa itaas, sa kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nung tinawag ako muli ng Panginoon sa lugar na ito, ay unti-unti po niyang binago ang aking buhay. Unti-unti po binago niya ang aking prayerless life into a prayerful one. And by the guidance of the Holy Spirit, I overcome it. Nag-start po ako unti-unti sa pag-a-attend ng mga prayer meetings, ng mga church services regularly. And then one day, by the leading of the Holy Spirit sa isang kapatid natin, ay niyaya niya ako na sumali sa EP group. And slowly and gradually, the Holy Spirit leads me, and I learned to pray for others, including my family, of course. Upang maging prayerful ang buhay natin, kailangan isaayos muna natin ang ating relasyon sa Diyos. To do it right first with God. Let Jesus lives in your life. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Gaya nga ng sinabi ko kanina, there is always a desperate need for intercessors. God is counting on His people who will go for war to intercede for others, to intercede on behalf of His neighbors. God is counting on you who will go for battle. Hindi natin kayang matulog na lamang at hinahayaan ang kalaban na malayang nakakakilos sa ating mga buhay. The church should come out of his comfort zone to fight through prayers. We need to destroy evil's plan in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit through prayers. The mission and vision we have in IP Group, that each members should become an effective intercessors to grow as God's prayer warrior, pleading to God in behalf of our neighbors, in behalf of others. To corporately and individually lift up prayers, petitions, and supplications into God's holy throne. Kung inaakala mo na isa ka sa tinatawag ng Diyos upang maging intercessor who will intercede for others, then you are right.
Ako po ay nananawagan sa mga kapatiran natin, babae man o lalaki, you are all welcome and be an effective intercessors. Manatili po tayong nag-aabang lagi sa ating 1900 hours daily prayer call to pray and to intercede in behalf of others, in behalf of our neighbors, upang ganapin natin ang pangalawang utos ng Panginoong Hesus, ang pangalawang pinakadakilang utos ng Panginoong Hesus, ang mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Mamahalin natin ang ating kapwa through intercessory prayers. You don't love God if you don't love your neighbors. 1 John 4:20. Purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. To God be the glory. God bless you all. Hallelujah. Hallelujah.